Hello mga ga, may nag-request kasi sa atin nito na 500 grams or kalahating kilo lang ng ating Spanish at lagyan din natin daw ito ng gulay. At syempre, yung palaman ng ating Spanish bread ay napaka-moist naman. Kaya tara na, umpisahan na natin. Dito mga ga ay gumawa lang ako ng malunggay powder. Yung ating malunggay sinanang ko sa oven sa pinakamahinang init at ito ay crispy na. Durugin lang natin ito ng pino. At itabi lang muna. So dito na tayo sa ating dough. Gagamit lang tayo ng 500 grams ng first class flour o yung bread flour. Maglagay lang tayo dito ng ating ginawang malunggay powder ng half tablespoon lang at half tablespoon din ng yes. 1/4 cup ng powdered milk and 1 teaspoon ng bread improver and then haluin lang muna. Dito sa gitna maglagay ng half cup ng light brown sugar, half tablespoon ng vanilla extract at 1 teaspoon ng iodized salt. Gagamit lang ako dito ng 1 cup na tubig. Ay pwede naman kayong gagamit dito ng evaporated milk. Tunawin muna yung asukal at asin bago basain yung harina para hindi magaspang yung ating dough kasi ay ito yung aking dough. Ay daan ko ito sa dough roller machine. At para malambot talaga yung ating dough na walang kunat, ay lagyan natin ito ng half cup ng margarine at yung shortening. Pinaghalo ko lang yung shortening at yung margarine. At masahin ko lang muna ito mga ga. At dito naglagay ako ng 1/3 cup ng ating kalabasa. Yung kalabasa ko na ito ay malambot na ito. Pinakuluan ko na ito at dinurog ng pino. At i-mix ko lang muna ito. Masahin ko lang muna ito ng mabuti at saka ipadaan ko ito sa dough roller. At ganito lang ako magpasada ng ating dough. Ito yung tinatawag natin na dough roller machine. Ay pahulog-hulog lang yung gagawin natin para malayo tayo sa pag-ipit ng ating kamay at saluin lang natin yung bandang ilalim at pahulog-hulog lang yan hanggang sa kuminis. Madali lang itong kuminis ga. At habang nagpapasada tayo ng ating dough ay magdas lang tayo ng kunting harina kasi ay malagkit po ito para hindi din didikit sa dalawang roller yung ating dough. Ay magdas lang talaga tayo ng harina ng kunti lang. Huwag lang yung masyadong madami. Baka titigas na din yung ating dough. Ay tansyahin nyo lang talaga. At kung kayo ay baguhan pa lang na nag-practice pa lamang na wala pa kayong mga equipment na pwedeng magpakinis ng ating dough, ay pwede talaga na masahin nyo lang ito ng manuman. Basta siguraduhin nyo lang na mapakinis ninyo ng mabuti yung ating dough. Matapos ko itong pasadahin, pakinisin, ay pinutol ko na ito agad sa 30 grams. At i-rest muna natin yung ating dough na ito mga ga, palambutin muna natin ito. At habang tayo ay nagpapalambot ng ating dough, ay gagawa tayo ng ating palaman. So ito yung mga ingredients ng ating palaman. Half cup ng third class flour, half cup ng asukal, at 1/4 cup na powdered milk. At lagyan ko ito ng food color na egg yellow, kaunti lang talaga. At ito'y optional lang naman, pero mas maganda pag may kunting kulay yung ating palaman. 1 teaspoon ng vanilla extract at yung margarine natin na 1/3 cup. At haluin lang talaga natin ito ng mabuti hanggang sa mag-well combine, hanggang sa magkaroon tayo dito na parang dough. At wala tayo ditong inilagay na tubig ha, hindi natin ito lagyan ng tubig. At ito na yung consistency ng ating palaman. Itabi lang muna, gawa muna tayo ng bread powder na dito natin ipalubog yung ating mga Spanish bread. Ito din yung mga nilagay natin ha sa ating mga pandesal. Meron ako dito mga reject na yung mga pinuputulan ng aming mga toasted ay durugin ko lang ito ng pino gamit yung food processor natin. Pero kung wala kayong mga food processor ay pwede talaga na durugin nyo ito gamit yung rolling pin. At salain nyo lang para maging pinong-pino. At lumambot na yung ating dough, pwede na natin itong palaparin, lagyan natin ng palaman. Yung palaman ko dito mga gana sa 10 to 12 grams lang. At dalawang pamaraan or dalawang pag-roll dito yung ating gagawin. Yung unang paraan natin sa pag-roll ay medyo matrabaho ito pero maganda ito tingnan. Ito talaga yung mga hitsura ng mga Spanish noon pa eh. Yung ganito. Pwedeng gagamit ng rolling pin sa pagpalapad nito at pwede din ganito na lang mga ga para mas madali ay gagamit lang tayo dito ng margarine para po ay madulas lang nang sa ganun ay madali natin siyang mapalapad. At ipalubog natin ito sa ginawa nating bread powder na yung mga toasted na tinapay. At ito yung pagsalansan niya ga, ito yung hitsura. At dito meron din tayong isa pa na pamaraan sa pag-roll natin dito ay ito ay medyo madali lang talaga. Ito na lang yung gagawin ninyo. At ito na yung mga forma ng ating mga Spanish bread na kadalasan natin na makikita sa mga bakery. Kasi madali lang itong gawin at ito lang yung pagsalansa natin. Ito lang yung kanyang output.
At pasahin lang natin ito ng 1, 2 hanggang 3 oras depende sa room temperature sa ating proofing area bago natin ito lutuin. At ito yung aking dough ay pinaalsa ko ito ng 2 oras at 30 minutes. Sinalang ko ito sa may preheated 180 degrees Celsius. Yung init ng ating oven sa loob ng 15 minutes. At kailangan ay mainit na yung ating oven bago natin ito isal. At hanggang dito lang mga aga yung ating video. At ang bintahan pala natin dito ay depende ho yan sa inyong costing. Ang bintahan ko dito mga aga is 7 pesos po.